Wala nang eleksyon Wow. sa 2028, uupo ang Pangulo hanggang 2031. Wow, aba, kaninong brain siya? Sinong mastermind niya na? Sino nag-isip niya na magkaroon ng no election, Nakalakay. Senator Amy? Nawala kayo, di ba maalala ninyo, bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ang flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Wag kayong mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yun talaga pala ang pakay. Tapos yung budget, ayan na, yung budget, yung flood control, nahihintuin kasi limpak-limpak na yung dokumento, hindi na kayanin na takpan, lahat yan ihihinto na lang. Kung magkaroon Yung pala yun. Kung magkaroon po ng no election at magkaroon ng term extension, Senator Amy, ayaw niyo ba ma-extend ang termino na yung ading Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman ninyo, puro kababalaghan ang nangyayari. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Ang tao hirap na hirap. At hindi natututukan ang tunay na problema. Nung isang araw, 35 days na lang yata yung gasolina natin. Yun ang bilang. Bakit hindi yan ang tinututukan imbis na politika ng 2028? May 2027 pa naman. Tsaka na lang ninyo bagsakan ng kung ano-anong insulto at patawan ng kung ano-anong kaso. Pero in the meantime, hindi ba pwedeng tutukan yung issue? Diyan sa atin, sa Ilocos, yung mangga, pinamimigay ko na lang dito sa Maynila dahil hindi na inaani sa atin. Wala naman daw silang pambili ng krudo para i-truck sa Maynila at ibenta. Ganyan din sa Baguio, yung pechay, di na, nabubulok lang diyan sa lupa. At sa bukid lahat ng mga inaani. Pagkat wala naman, pambili ng krudo. Tapos, nagtataasan ng bilihin. Nako, maraming problema talaga. Bakit hindi na lang yun ang tutukan? Ayan, nabanggit nyo rin kanina, ayan, totoo yan, Senator Amy, ha? Madami nagre-reklamo niyan. Iba ang focus ng administrasyon. Ayan, more on politics yata. Pero bago yan... Oo, talagang very, very, very political masyado. Tapos, yun na lang ang tinutukan day and night. Nako, pambira naman. Paano yung ating mga bat? Nako, minadali kami sa excise tax. Nabigyan daw sila ng excise tax. Hanggang ngayon, hindi naman tinatanggal yung excise tax sa crudo, sa diesel, sa gasolina. Bakit pa kami minadali? Hindi naman pala a-action na. Nakailang buwan na tayo. Wala naman. Yung ibang bansa, kung ano-ano ang plano nila, kung ano-ano. Yung ayuda natin, one time, big time, 3,000 pesos. Naku, ba't parating nag-aang si Senator Amy? Ano nangyari sa signal niya? Ayan. Yun. Ayan. At wala lang sumunod, walang plano. Doon nakakapiko Okay. Senator Amy, balikan natin si Senator Bato de la Rosa, yung kanyang petition for TRO sa Supreme Court. Denied. So, pwede nang arestuhin ang Senator Bato. Ayan. Bilang makakampin niya sa mayorya. Ayan. Ano ang gagawin nyo? Anong tulong na magagawa nyo kay Senator Bato de la Rosa? Hindi namin pinagtatakpan o tinatago si Senator Bato. Hindi siya fugitive from justice. Parang pinapalabas na pwede na siyang damputin. Samantalang may proseso to. Sumunod lang tayo sa batas. Mismo yung Korte Suprema nagbigay ng oras. Ngayon naglabas na sila. Pero mahirap mag-comment kasi hindi ko alam ang basehan ng kanilang desisyon pagkat sa Lunes pa daw ipapakita yung kanilang hatol at yung desisyon mismo. Pero sa akin, kinakailangan para talagang sundan. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ang proseso, pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC. Yung PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan
makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Kaya nagtataka ako, bakit ang daming umeksenang NBI, umeksenang CIDG, kung sino-sino. Dapat yung PCTC, yan, pupunta sa lokal na korte. Sana sundan nila yan. At yung sa Korte Suprema, valid nga yung warrant ng ICC, pero may sariling batas ang Pilipinas tungkol dyan na kinakailangan sundan. So dapat hindi implement dito ang arrest warrant na inisyu ng ICC, Senator? Pwedeng i-implement basta sang-ayon at may local warrant. Pagka Pilipino naman tayo, Pilipino rin si Bato, Pilipino rin naman ang sinasabing biktima, hindi ba dapat dito sa Pilipinas? Alangan naman wala na tayong jurisdiction. Kesa ina-admit na ba natin na talagang palpak lahat ng judiciary dito, lahat ng ating mga husgado walang kwenta, lahat ng abogado walang alam at hindi na umaandar yung mga korte natin. Mali naman yata yun. Kita natin, buhay na buhay yung mga hablahan dito, yung mga kaso dito, apakadaming kaso, sa senador pa lamang, buhay na buhay talaga. Bakit dadalhin pa sa ICC? Napag-usapan natin ang chairmanship kanina, ang chairmanship Senator Amy. Ano napag-usapan niyo ngayong si Senator Pia na ang magiging Blue Ribbon Committee chairman? Bubuksan ba ulit ang issue ng flood control scandal? At ipapatawag ba ang iyong pinsan, dating Speaker Martin Romualdez? Yan ang gusto namin mangyari. Ilang buwan kami nag-aantay na lumabas na si Speaker Romualdez, yung 18 mga Marines, si Gutesa, lahat yan kinakailangan talagang magsalita. Ganon din yung mga papeles na ayaw tanggapin at higit sa lahat yung mga nag-volunteer na, nagpakita na sila, sina Try-Give, Olavia, lahat yan. Bakit hindi sila interviewin ng masinsinan at malaman natin ang talagang nangyari? Ang dami-dami ng dokumento, ang dami nagpipresenta. Bakit pipilit na pinipigil at hinihinto yung flood control scandal? Hindi tayo makapag-move on Tapos pasok na naman tayo sa budget season, umpisa na naman sa SONA sa July, ayan na naman, issue na naman, kung ano-ano naman pinasisingit dyan na kung ano-anong pork at iba't iba pang ipamimigay. Ayan. Anong mangyayari sa inyong mga kasamahan? Senator Jinggoy, Senator Cheese, at Senator Villanueva. Nakasuhan na sila. Ayan. Ano po ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanila? I-affirm ba yung report ni Senator Ping Lacson, yung partial report, o babaliwalain yun? Wala kaming balak pumirma doon sa dalawang report. Dalawa na yata, tatlo ba, na report ni Senator Ping dahil hindi kami naniniwala na ito ang kabuuhan ng ebidensya. Talagang kulang na kulang. Kung maalala ninyo, naglabas pa kami ni Senator Marcoleta ng sarili naming minority report. Pagkat yun nga, bitin na bitin, kulang na kulang. Ang dami talaga parang nag-cherry picking. Pinili lang yung mga interviewin, hindi katanggap-tanggap yun. Kaya ngayon, under Senator Pia, inaasahan ko na talagang itutuloy na ang inaasahan ng taong bayan na buong-buo ang investigasyon at talagang makita. Sorry na lang, tiisa na lang tayo. Kung kamag-anak ko, kung kaibigan natin, ganyan talaga. Kung yan ang ebidensya, sundan natin. Ayan. Senator Amy, nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Ayan. Kayo pong mga nasa mayorya ngayon ay perceive na pro Sara Duterte Carpio. Ayan. Magiging impartial po ba ang Senado dito sa gagawing trial, hearing kung matutuloy, Senator Amy? Wala ba kayong balak na ibasura ito articles of impeachment? Yun nga ang sinabi nila na uupuan daw namin at pagtatakpan. Pero nakita naman ninyo, naghintay pa kami hanggang linusob na nga kami. Naghintay pa kami nung gabi para lamang matanggap yung articles of impeachment kasi gustong-gusto na namin tutukan yan na makapag-move on sa economic issues na talagang totoong perwisyo sa bayan. At sumumpa ako sa konstitusyon, hindi sa anumang partido o kung sino man opisyal. Kaya ang hustisya at hindi politika ang masusunod. Sana ganyan din ang isipan ng iba sa amin, lalo na yung mga nasa menorya, katulad ni Senator
matagal na niyang sinasabi, kay VP Sara. Paano rin yung mga katunggali ni VP Sara, kalaban niya noong 2022, si dating SP Soto at saka si Senator Pangilinan. Itanong din natin kung magiging patas din ang laban sa kanila. Kasi ilang beses na rin sinabi na talagang ayaw nila kay VP Sara at susundan talaga yung impeachment. So, ang kinakailangan bilang senador, bilang sumumpa sa ating saligang batas, yun ang masusunod. Hindi yung kaibigan, partido o yung ayaw o kalaban sa politika. Kung malusutan ng Vice President Sara Duterte Carpio ang impeachment trial, ayan, magtatandem nga po ba ang VP Sara at Amy Marcos sa 2028 presidential elections? Naku po, wala na ngang eleksyon eh. Dinamay pa ako. Muntik-muntikan na nga ako ng last election eh. Dahil napakahirap ng politika ngayon, hindi ko iniisip yon. Kailangan hanapin talaga ni VP Sara yung makakatulong sa kanya. Yun ang importante. As a matter of fact, parang hindi na nga pinag-uusapan sino yung magiging Pangulo. Layo-layo niya sa survey. Kahit may ibang survey dyan na hindi ko na pangangalanan, naging racket na yata yung mga survey na yan eh. Pero maliwanag, malakas siya. Ang tanong ngayon, sino ang magiging VP? Yun ang malaking katanungan. Pero tignan natin. Pero unang-una, wag natin payagan ang Noel. Ayaw ng tao na baguhin ang ating konstitusyon, i-extend at maging habang buhay itong mga opisyal. Pigilan natin yan. Walang con-as. Ayan, totoo yan. Kasi pati mga negosyante, narinig natin na gusto nila magkaroon talaga ng election sa 2028, Senator Amy. Ayan, kailangan magkaroon ng magandang pagbabago sa 2028. Ayan, oo. So, Senator Amy, sa ganitong dami ng problema natin, problema ng gobyerno, problema ng presidente, anong unsolicited advice niyo sa inyong ading? Ayan, ano ang dapat niyang gawin para hindi lamang puro politika, yung serbisyo, ayan, sa health services na lamang, o nga pala, maisingit ko, ha? Ayan, sabi, magkakaroon ng cabinet revamp, pero ang tagal, walang nangyayari. Yung doktor ang kakilala namin, nanlumo siya nung pumunta sa Amang Rodriguez Hospital, yung mga pasyente nakahiga doon sa magkabilang gilid ng pasilyo. Ayan, yung lalakaran na lamang ng tao ang madadaanan dyan sa Amang Rodriguez Hospital pa lamang ito, ha? Wala pa ang PGH, Rizal Medical Center at East Avenue. Ayan, ano ang masabi sa ating presidente? Ano ang inyong advice sa kanya, Senator Amy? Ito yung sinasabi mo, yung kalusugan, tunay na problema ng bansa yan, hindi politika. At tignan ninyo ang nangyari sa administrasyon na to. Ninakawan yung PhilHealth. Ang Korte Suprema pa nagsabi, yung 60 billion yan, isoli ninyo sa PhilHealth. Sa PhilHealth yan. Kukunin mo ba yung pera na pang doktor, pang medisina, pang ospital? Hindi tama yun. Kinukuha yung mga pera nila. Pagkatapos yung DOH Secretary, walang ginawa, kundi mangampanya. Papel ba talaga yan ng cabinet member, asikasuhin yung pasyente, yung pangit nating ospital na tuloy pa rin ang sinasabi, Mona Lisa Hospitals of the Philippines. You just lie there and they die there. Ano ba yan? Kaya, yun nga, kailangan talaga tutukan yan, tapos gumawa ng plano, ano yung short-term plan. Dumaan na tayo sa oil crisis noong 1974, 1979. Alam na natin kung anong dapat gawin. Pero paurong tayo. Imbes na nagiging self-sufficient tayo sa ating energy, noong 1984, nasa 45% self-sufficient na tayo. Aba pa atras, ngayon nasa 34% pa lang. Lahat inaasahan natin, puros na lang pag-angkat. At nakita natin, puro brownout na sa Visayas, sa Mindanao, maski dito sa Luzon. Ang dami ng brownout. Asan ang plano? Wala pa rin plano. Walang kaplano-plano ang buhay natin. Basta bigla-bigla na, ayan, mag-import, 50 pesos rice daw. Dati 20 pesos, ay nakakahilo. Parang walang maaasahan, walang nag-aasikaso sa atin. Dapat kasi manang Amy, bagbagaam, advice mo ni ading mo, tapno maayos iti pagpala